their country. They set the standards of P-pop to the highest level. But behind their success, there are a lot of unsuccessful years. Going back to those unsuccessful years. SB19 started with nothing. A bit of fan, but it means a lot to them. They almost giving up on Go Up era. Just because no one can't recognize them, and not enough money to continue. Pablo said, since we weren't earning money, we told ourselves that if this song, Go Up, didn't work out, we would be splitting up. But they still fought for their dreams. They said, finally, our dance practice video got viral. We are excited to perform on stage. But in reality it was cold and harsh. People mock and laugh at our group. They keep saying we are a copycat of K-pop. Remember the days when they were struggling? Being ridiculed by other reporters and their own kababayan. Judging them by their looks, not the talent they have. Making fun of them. Trying to pull them down. Questioned if they will be able to make it popular. Medyo diba, there was a time na parang nagko-contemplate kayo kung itutuloy niyo pa ba yung career niyo as a group dahil parang feeling niyo for a long time walang nangyayari. Hindi ba? Ano nga po ngayon po, talagang thankful kami kasi po kahit na pandemic, mahirap po yung sa po. Pero patuloy pa rin po yung career namin. At least parang meron pa rin po kaming ginagawa kahit po nasa pandemic tayo. And yun nga po, yung before na parang gusto namin na sumuko, parang yung naging worth it po yung paghihintay namin. Nag-start ang SB19 2018, di ba? Apo. But before kayo i-launch, ilang years kayo na nag-training ng workshop, singing? Medyo baka po paulit-ulit din po yung ginagawa namin. Minsan parang nalolost track na po kami sa oras talaga. Kasi parang araw-araw training po kami. Kahit Saturday, minsan Sunday, nagde-training po kami. Tapos kami lagi magkakasama. So parang tuloy-tuloy lang na parang hindi namin alam kung anong araw na, gano'n. Yung time na yun, parang sabi niyo, di ba? Dapat madidisband pa kayo. May mga magbaback out na, pero isa lang ang nagstay. Dumating sa point na talagang wala nang nangyayari. Sobrang tagal natin nagtitraining. So napag-decidean po, before po kami mag-debut, marami pa kaming kasama nun po eh. Tapos, nalagas na lang. Opo, parang nag-unti-unting umaalis. Tapos napag-decidean nga po nung one point na yun na nag-alisan lahat. Pero si Stel, nag-decide po siya mag-stay. Bakit, Stel? May naiwan lang. Hindi po, kasi yung time po na yun talaga, parang nasa training ako, nakafocus po talaga ako doon, parang ito yung gusto kong gawin sa buhay ko, ito yung gusto kong ma-achieve. Tapos sobrang happy ko kasi sobrang dami kong kasama. Mix pa po kami, may girls pa kami before. Kaya sobrang saya ko every time na magte-training. So kahit alam ko po na walang nangyayari, pero yung ginagawa po namin sama-sama, sobrang na-enjoy ko po yun, working with them together. Kaya nyo gusto mag-quit nung time na yun kasi di ba parang it was 3-4 years of just training and you gave up so much. Yes. Di ba wala kayong sweldo noon, you gave up your careers. Ilan sa inyo yung call center agents? Ako po. Ako po nag-work din pero real estate po yung sa data analyst po. You gave up your real jobs for a dream na hindi kayo sigurado nung time na yun. So parang in reality, kapag reality check, ano bang pupuntahan ng buhay ko dito? Saka syempre yung families niyo siguro, di ba? Nagtataka, ilang taon ka na dyan, parang hindi ka naman kumikita, di ba? Dapat mo kasi talaga may backup plan kapag ganun eh. Lalong-lalo na po, ang hirap po talaga ng buhay. Kumbaga tao, pinalad din sa buhay. Parang katulad ko po na parang, syempre, nagtitraining po ako pero honestly, wala akong makain sa araw-araw. Nangihingi ako ng baon kay, Paolo, gano'n. Naghihingi po parang, everyday pag wala siyang, pagka hindi siya nakapagbaon, hindi rin ako kakain, parang gano'n. Parang gano'n yung buhay ko dati. Then yung nag-quit po kami na system nag-stay, parang paglabas ko po ng building, sabi ko, parang yung decisions ko ba tama, gano'n. So talagang medyo nabagabag po ako, parang gusto ko agad bumalik kasi nga nag-stay system. Sabi niya, parang kasi kung naniniwala siya
ba't di ako maniwala din? Parang gano'n. Bumalik po ako at itong career na to or itong ginagawa ko na to, sabi ko marami na rin po ako na-invest at parang gusto kong bigyan ng chance kasi parang yun nga po, susukuan mo kung di mo bigyan ng chance. Hindi, parang hindi mo mapatunayan sa sarili mo na na kaya mo gano'n Kumbaga yung mga bagay na itatry mo, isagarin mo na, kumbaga i-ano mo na, bigyan mo na lahat. O para pag nag-walk away ka, wala kang pagsisisihan. Habang bata pa po, habang kaya pa ng, nyo po yun, kaya mo pa. Kasi in the future, what if, yun nga, mapunta ka kung saan, gano'n, wala ka ng chance gawin yung passion mo. Yun po yung mahirap. 2018, before debut and after debut, ayun, doon nagsisimula yung mga problems namin. As in, every week ata kami nag-uusap-usap sa conference room namin. Nag-iiyakan kami, kausap yung teacher namin, yung mga boss namin, kami. Parang tutuloy pa ba natin to? Anong gagawin natin? Kailangan natin manghingi ng tulong, mga ganyan. Kasi nga, siguro ito yung mga hindi pa natin nakikwento as an SB19 na sobrang naalala ko. Ako kasi wala akong iiyak na personal na story ko. Pero yung pag narinig ko yun sa iba, yun yung naiiyak ako. Parang sinasabi ko sa teacher namin. Sabi ko, teacher, kahit si Josh na araw-araw kami nagpa-practice pero yung sapatos na pinangsasayaw ni Josh, sira-sira na. Parang ganyan. Tapos, si Pablo, pag hindi nakasya yung pera niya, nagsiskip siya ng meal. Minsan hindi kasi siya nakakauwi dahil sa training, so hindi siya nakakapagbaon. So, kinabukasan, wala siya kakainin, ganyan. So, parang yung mga problema ganun, kahit hindi ako first hand yung nakaka-experience, nararamdaman ko and sobrang na-prepare ako na parang pag nangyari sa akin to, anong pakiramdam, parang ganun, financially, tapos emotionally, yung struggles namin na gusto lang namin yung ginagawa namin pero mabubuhay ba talaga kami dito? Parang gano'n. Tapos iniisip nga rin nila, syempre nung nag-quit sila ng mga work nila, nag-sacrifice sila, tapos araw-araw sila. Inanunsyo ng 1Z Entertainment ng SB19 na nagkaroon sila ng amicable agreement sa dati nilang management na Show BT Philippines. Nagpasalamat din ng 1Z Entertainment sa fans para sa patience at unwavering support. Umaasa rin sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin na makakapag- end goal ng SB19? Yung original goal namin, ito siguro suntok mo sa word pero lagi po namin sinasabi kay Robin na parang gusto talaga namin through music or through OPM talaga may ingat yung economy ng Philippines. Kasi ganyan yung nangyari sa Korea. Kumbaga nagsimula sila sa yung mga pop groups nila, ganyan. So dumating yung point na talagang nag-export na sila ng ano nila, tapos kilala na yung mga K-dramas nila all over the world. Yung parang yung mga turista, para lang mapanood yung mga concerts nila, talagang lumilipad papuntang Korea. Gusto po namin na dumating yung point na parang makilala yung OPM all over the world na tayo naman yung dadayo ng turista. Alam niyo po yun, ang dami pang magagandang lugar dito, ang daming talented Filipino, yung ma-highlight po yung talagang arts and culture ng Philippines. Tapos may pakilala kung ano talaga yung kaya natin. Pag dumating yung point na yun, I think sobrang laking tulong po sa bansa natin yung ganung bagay. Kasi sobrang rich po ng culture natin. Yeah, Filipino yung way, no? Masarap kaya maging Pinoy. We want to nurture talents and something like that. So, talagang mahirap. Meron na kaming meeting na pinakamahabang meeting sa buong mundo.